We saw you did, parang may study kang ginawa sa Washington, D.C. Yes, Nina, because I'm currently taking up Masters in National Security and Administration sa NDCP, National Defense College. So yung class namin, required kami to do a enhanced foreign study tour sa DC and New York, kung saan bumisita kami sa mga iba't ibang agencies ng US government that will pertain to national security. So, 2 weeks siya na event, na program. Tapos, masaya naman siya. Nakita ko kasama mo si DTI USEC Amanda Nograles. Yes, actually, 25 yung buong delegation. So, we have from different agencies, DTI included, kasama sila ASEC Amanda. Pero we also have from DSWD, other lawyers from DOJ, kasama rin. Saan pa ba? DA, DNR. So, maraming ahensya yung part nito. Plus, meron pa kaming 2 representatives from BARM and mga LGUs na executives. Yeah. Ano nakita mo doon? Ano yung mga observations mo na magandang i-apply sa atin? Or what did they learn from us? I think talaga yung key takeaway ko dun sa program na yun was the fact na the US is very willing to partner with us, to collaborate with us in helping us in terms of defending our national sovereignty and territories. Marami rin kaming na best practices na natutunan doon na hopefully we could apply here in the Philippines. So it was it was a very good program. Marami kaming natutunan, marami rin kami nakilala ng mga counterparts namin doon. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa talaga na may ganito palang programa ang NDCP. So, sa mga gusto mag-masters sa National parang Defense, gusto ko na rin mag-masters. please, Ano nga ba yung NDCP? National Defense College of the Philippines. Ayun. So, so the program I'm taking up is for executives. So, marami kasi nag-iisip na once you take up masters in national security, ito yung for the army lang, for mga siguro for PNP. But meron talagang programa for yung mga executives sa government, and meron din kami isang representative from the private sector na pwede mag-enroll. So marami kang matututunan, hindi lang puro security. Hindi lang kailangan security yung background mo. Like you, for example, hindi naman. DOJ, hindi naman. So, kumbaga, basta executive ka. Pwede, you can enroll in this executive class. Executive class. Okay. At syempre, USEC Marge, gusto rin namin humingi ng mga update mula dyan sa DOJ. Alam ko kahit na nag-aral ka sa DC, kamakailan, ay marami ka pa rin baon sa amin ng mga balita. Unahin na natin itong mga pinalayang PDL, USEC Marge. Magandang balita ito. Yes, sobrang gandang balita nga, Nina. Kasi 8 PDLs or persons deprived of liberty ang pinalaya ng DOJ sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, ang pagpapalaya ng mga PDL ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paluwagin ang mga piitan at mas pagandahin ang serbisyo para sa mga bilanggo. Ang mga naturang PDL ay pinalaya matapos mabawasan ang kanilang sentensya dahil sa kanilang magandang asal sa loob ng bilangguan. Dagdag ng kalihim, unang batch pa lamang ito ng palalayaing PDLs at asahan mayroon pang mapapalabas sa mga susunod na araw. Matatandaang inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng DOJ na bigyan ng executive clemency ang 22 PDLs noong March 9, 2024. Nagpapasalamat naman si Secretary Remulla sa Pangulo sa suporta nito sa hangarin ng DOJ na paluwagin ang mga piitan sa bansa. At bukod dyan, USEC Marge, may paalala rin si Secretary Remulla sa mga piskal sa bansa. Ayan, ano ba itong paalala niya sa mga piskal, USEC Marge? Nina, pinaalahanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang mga piskal na mahigpit na sundin ang ethical standards at professional conduct na inaasahan sa pagtupad ng kanilang trabaho. Sa kanyang Department Circular No. 005 Series of 2024, inihayag ni Secretary Remulla ang guidelines tungkol sa pag-inhibit ng mga piskal upang matiyak na hindi maakusahan na may kinikilingan sa mga legal na proceedings. Sa ilalim ng inilabas na circular, ang inhibition ay maaaring mandatory o voluntary. Giit ni Remulla, ang mga public prosecutors ay hindi dapat makibahagi sa pagdiing kapag mayroong conflict of interest at kung may dahilan na mapagdududahan ang impartiality ng isang piskal. Aniya,
Voluntary dapat mag-inhibit ang prosecutor kung sa pasya nito ay nararapat para maiwasan ang miscarriage of justice. Sa sandaling nagdesisyon ang prosecutor na mag-inhibit, kinakailangan nitong magsumite ng sinumpaang memorandum. Sinabi pa ni Remulla na sa ganitong paraan ay magiging patas ang pagdinig, lalo na ang desisyon sa kaso. At dito rin tayo sa update mula rin sa DOJ tungkol naman sa mainit rin na pinag-uusapan ngayon kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Quiboloy. Tama ka dyan, Nina. Ipinag-utos ng DOJ ang pagsasampa ng patong-patong na kasong may kaugnayan sa sexual abuse of a minor at human trafficking laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, ang direktiba ay nagmula sa isinagawang review ng DOJ tungkol sa naturang kaso. Base sa naging pagsusuri, nilabag ni Quiboloy ang Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law, particular na ang probisyon ng sexual abuse of a minor. Dahil dito, inatasan ng Office of the City Prosecutor ng Davao City na kasuhan ng pastor ng child abuse. Habang ang kaso naman na may kaugnayan sa qualified human trafficking ay nakatakdang ihain sa Pasig Court. Dagdag pa ni Secretary Remulla, magpapalabas ng Immigration Law Bulletin Order ang kagawaran laban kay Quiboloy upang masiguro na hindi ito makakaalis ng bansa at haharapin ang mga kasong ihaayin laban sa kanya. Maraming salamat sa mga siksik na update mo mula sa DOJ USEC, Marge.